Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Today, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang usapin, ang interes ng US sa Philippine Rare Earths bilang tugon sa dominasyon ng China. Sa loob ng mga susunod na minuto, tatalakayin natin ang background, kung bakit ito strategic issue, at bakit mahalaga ito sa Pilipinas. Pero teka, hindi lang ito simpleng kwento ng minerals. Ang isyong ito ay tumatama sa puso ng geopolitics, ekonomiya, at kapangyarihan sa rehiyon. Sa likod ng interes ng US ay ang matagal na nitong layunin na bawasan ang pagdepende sa China pagdating sa critical supply chains. At ngayon, nakikita nila ang Pilipinas bilang posibleng susi sa pagbukas ng bagong ruta ng supply, isang ruta na mas malapit sa mga kaalyado at mas malayo sa impluwensyang Chino. Tanong ngayon, handa na ba tayo? May sapat ba tayong regulasyon, teknolohiya, at political will para yakapin ang ganitong klaseng oportunidad? O mapupunta lang muli ang yaman ng bayan sa mga dayuhan habang ang lokal na komunidad ay naiwan sa alikabok? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin, ano nga ba ang rare earths? Ito'y mga elemento tulad ng cerium, neodymium, lanthanum, at bastnäsite minerals na ginagamit sa high-tech gadgets, smartphones, EV motors, aerospace at military systems. Sa ngayon, halos 70% ng global processing ng rare earths ay kontrolado ng China. Kaya kapag may restriction o export ban, nagkakaroon ng biglaang supply shock, tulad ng nangyari noong 2010 nang restrict ng China ang export nila sa Japan at US. Noong July 10, 2025, may confidential meeting sa Kuala Lumpur ang US at Philippines. Inanunsyo ni US Secretary of State Marco Rubio kay Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro na interesado silang explore ang kakayahan ng Pilipinas sa critical minerals, lalo na rare earths. Bakit nga ba na-notice ngayon ang Pilipinas? Simple lang, dahil decades na pala tayong supply ang raw materials that end up sa China, para gamitin sa electronics, EV, missiles, satellites, military aircraft. Sabi ng industry insiders, hindi kasi direktang mining companies ang exporter, kadalasan raw ore ang na-extract dito at napapadala abroad without formal quantification or refining infrastructure sa Pilipinas. At ayon sa ilang analysis, 75% ng at least 5% ng Philippine reserves pa lang ang na-e-explore, ibig sabihin, may malaking untapped potential para sa strategic partnership. Kaya ang US ay nagbabantay at naghahanap ng alternatibong supply chain sa Asia. So bakit strategic ito? Una, control ng China sa global rare earths processing means they can turn the tap on and off, na nagdudulot ng supply disruptions para sa defense at high-tech industries ng US at allies. Pangalawa, US ngayon ay umaasa sa stockpiles ng ilang companies, pero ayon sa mga analysts, some companies have maybe 40 to 60 days of stock left, ibig sabihin kapag na-block ang exports ng China, maaapektuhan agad ang production. At pangatlo, ang US kasi ngayon is looking for politically stable partners to diversify supply, not just mining but refining, separation, at value-added processing. Kaya napapabilang ang Pilipinas kung ma-develop ang capacity. Mamaya na natin pag-usapan kung ano ang magiging terms, pero base sa kwento. No official MO pa ang na-publicize between US at PH, pero noong July 22, nagkaroon ng meeting si Pangulong Marcos Jr. at US delegation. Doon lumitaw na binabanggit ang critical minerals bilang development priority sa kanyang State of the Nation address. So far, walang formal deal announced, pero ang symbolism ng handshake at joint press conference ay signals na mining of strategic minerals could be part ng bilateral agenda. Environmental and indigenous concerns, critical ito sapagkat sa kasaysayan ng Pilipinas, may issues sa land rights at permitting. So kung may US-backed investment, possible na may added social oversight o safeguards. Ilan sa mga hindi pa klaro. Una, reserve size at composition, gaano nga ba kalaki ang rare earth deposits ng Pilipinas? May heavy rare earths ba tulad ng dysprosium o terbium?
o puro light rare earths tulad ng cerium at lanthanum. Hindi pa ito publicly quantified. Pangalawa, processing capacity. Sa kasalukuyan, wala pang existing refining o separation facility sa Pilipinas. Kaya kung gusto talagang mag-develop ng value chain, kailangan itong buuin mula sa simula. Pangatlo, environmental at social safeguards. Historically, madalas na nagkakaproblema ang mining sa Pilipinas sa environmental degradation at opposition mula sa indigenous groups. Pang-apat, finance at commercial feasibility. Tulad ng nakita sa Australia at US, kailangan ng committed buyers at financial backing. Sa ngayon, US ay nag-e-explore pa lang. Posibleng kailanganin ng public funding o guarantees para matuloy. At panghuli, geopolitical balancing. China has long-term dominance. Papayag ba sila na mapalitan sa supply chain? Kailangan ding isaalang-alang ang posibleng diplomatic strain kung mas lalapit ang Pilipinas sa US sa sektor na ito. Importanteng balikan ang kasaysayan. Noong 2010, ginamit ng China ang rare earth exports bilang pressure tool laban sa Japan at US. Resulta, naghanap ng alternatibo ang Western governments. Nag-fund ang Japan ng Australian projects tulad ng Lynas, habang ang US naman ay sinubukang revive ang Mountain Pass mine sa California. Pero kahit sa mga bansang ito, nahirapan pa rin sustain ang full rare earth supply chain dahil sa environmental, technical, at financial hurdles. Makikita rin sa mga bansang ito na kahit na may resources ka, mahirap pa rin ang logistics kung walang long-term strategy at partner investment. So ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Opportunity, pwede tayong maging strategic supplier para sa rare earths. Magdadala ito ng foreign investment, technology transfer, at infrastructure development. Risk, kailangan nating handle ng maayos ang environmental, social, at geopolitical implications. Hindi ito basta-basta mining lang. Timeline, mahabang proseso ito. Gaya ng sa ibang bansa, building a rare earth ecosystem takes years, kailangan ng investment, permits, skilled workforce, at political will. Diplomatic leverage, kung ma-manage ng maayos, magkakaroon tayo ng negotiating power, both sa US at sa China, bilang isang key player sa global supply diversification. So mga kabayan, yan ang summary kung bakit binibigyang interes ng US ang Philippine rare earth potential. Hindi pa ito finalized na deal, nasa exploration and interest stage pa lang. Pero kung mauunawaan natin ang strategic value nito at handa tayong mag-develop ng responsible, maaaring maging turning point ito para sa ekonomiya at geopolitics ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang geopolitical at economic deep dives. Dito sa channel na ito, hindi ka lang updated, naiintindihan mo kung bakit mahalaga. Hanggang sa susunod, ingat at mabuhay ang kaalaman.